Buong kagalakan po sa lahat ng mga minamahal ng mga kapatid at mga kaibigan na patuloy na sa ating lahat ay ibahagi ang napakadakilang pagbati buhat sa Espiritu Santo sa ngalan ng ating tagapagligtas. Kapayapaan ay sumaating lahat. Amen. Nakagagalak isipin, mga kapatid at mga kaibigan, na binigyan tayo ng ating Panginoon ng isang matibay na pinanghahawakan sapagkat ang layunin ng ating pananampalataya ay ang kaligtasan ng ating mga kaluluwa na pinatunayan ng Panginoon buhat pa ng kanyang agapayan ang lahat ng mga banal sa panahong nakalipas at sa ngayon, sa kasalukuyan na ating hinaharap, mga kapatid at mga kaibigan. Napakadakilang bagay na ating maunawaan na kung paano ang Diyos ang nagliligtas magbuhat noon hanggang sa panahong darating. Walang ibang makapagliligtas sa atin kundi ang ating Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Amen po, mga kapatid at mga kaibigan. Amen. Hindi karunungan ng tao, hindi karunungan ng sino mang tao, hindi karunungan na hinubog ng kabihasnan ng mga tao ang tunay na maghahatid sa atin sa kapayapaan, kundi ang Panginoong Diyos lamang sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo na lahat ng mga bagay nakatala sa aklat ng buhay na patuloy nating pinagsasalusaluhan. Kaya nga, mga kapatid at mga kaibigan, sa mga kasulatay sinasabi, dakila ang Panginoon at marapat pakapurihin sa bayan ng aming Diyos sa kanyang banal na bundok. Amen po, mga kapatid at mga kaibigan. Amen. Patuloy tayong mga galak na ihandog ang ating mga pagkatao, ang ating mga kalooban na patuloy na papurihan, parangalan, dakilain at luwalhatiin ang isang Diyos na tunay na nahayag sa atin sa pamamagitan ng pagkabuhay na maguli ng ating Panginoong Hesukristo. Kung paanong si Kristo'y nabuhay na maguli. Patuloy nating ipaalala sa isa't isa, mga kapatid. Kung paanong si Kristo'y nabuhay na maguli, ay gayon din tayo mabubuhay maguli. Sa kawamisan ng kanyang muling pagkabuhay, taglay natin ay ang gayon ding pagkabuhay. Salamat sa iyo, aming Ama. Kami iyong binigyan ng katiyakan patungo sa buhay na walang hanggan. Salamat, Panginoon. Salamat, salamat, Panginoon, sa muli mong pagkabuhay. Salamat, salamat, Panginoon, sa muli mong pagkabuhay. Gaya ng nasa sulat na pagpupurihan ng pangalan ng Panginoon sa bayan ng ating Diyos. Amen po, mga kapatid at mga kaibigan. Patuloy nating ipaalala sa banal na bayang hirang. Patuloy nating ikagalak na ipahayag, mga kapatid, sa banal na bayang hirang ng ating dakilang Panginoon. Pinupuri siya, sinasamba
ulan. Ang banal na bundok ng Sayon ng ating buong katapangan nating awitin, ipahayag ang napakadakilang pagpapasalamat sa ating Panginoong Diyos. Oh, thank you God! Oh, thank you Lord! Itaas natin ang ating mga tinig, mga kapatid. Oh, thank you God! Oh, thank you Lord! Glory to the King Almighty. Your loving kindness is forever, forever is your grace and mercy. Oh, sing unto the Lord a new song. Sing unto the Lord, the Most High. Bless His name, declare His glory. Unto Thee, O Lord, will I sing. Bless His name. Bless His name, declare His glory. Unto Thee, O Lord, will I sing. Itaas natin ang ating dalangin sa ating Panginoon. Dakilang Diyos, Ama na lumalang ng langit, ng lupa at lahat-lahat ng mga bagay, ang iisang Diyos na tunay, na sa lahat ng panahon ay nahayag sa mga banal, nagagala kami, Panginoon, na patuloy kang papurihan, patuloy kang dakilain, sambahin at luwalhatiin, sapagkat nalalaman ng bawat sa amin na inihanda mo ang bawat isa sa ikaliligtas, sa ikapapanatag, sa ikapapayapa, hanggang sa muling pagparito ng aming Panginoong Kristo, bahayag kami gaya niya sa kaluwalhatian. Amen. Salamat, Panginoon, ang mabubuting balita ay patuloy ang nahayag sa pamamagitan ng iyong mga tapat na lingkod. Ang talisay mong kasangkapan na ginagamit mo upang ipahayag ang iyong mabuting balita sa lahat ng mga taong nananahan sa buong sanlibutan. Amen. Salamat, Panginoon, ikaw ang aming kalakasan. Dahil sa iyo ang bawat isa'y nakatindig, buong katapangan nangangaral ng mabubuting balita upang sa lahat ng nagsisisampalataya at umaasa sa iyo, tunay na ang putong ng karangalan, ang buhay na walang hanggan, ay tanggapin namin hanggang sa panahon darating, sa panahon ng kahayagan ng lahat ng mga anak ng Diyos. Amen. Salamat, Panginoon, nagagala kami na patuloy ng lahat ay isang guni at itiwala sa iyo sa pamamagitan ni Kristo Jesus, na aming tunay na Diyos at Panginoon na manlubos. Magalak tayo, minamahal na mga kapatid, na magsipagsabi ng Amen, Amen, Amen. Isang napakadakilang araw po ang aming pagbati sa lahat ng mga makakapanood ng programa ng Iglesia ng Bundok ng Sayon. Na ang Bundok po ng Sayon ay hindi literal na building, kundi ang tinutukoy na Bundok ng Sayon ay yung mga taong sasampalataya sa Panginoong Jesucristo na mayroong relasyon. Narinig niyo po ba yung pagpupuri doon sa mga may relasyon sa Panginoong Jesucristo? Naawit natin yung kung paano si Kristo ay nabuhay na maguli, gayon din tayo bubuhay maguli. Ang binuhay na maguli sa atin, yung diwa ng pananampalataya natin. Kaya tayo may relasyon sa tagapagligtas. Amen. Amen po ba? Amen. Eh ngayon, yung mga hindi pa tinatawag, hindi pa naman maaawit ito. At kapag tayo naglilingkod, buong tapang nating itanyag yung kanyang katwiran upang magkaroon tayo ng matuwid na relasyon. Amen po ba?
Amen. Naunawaan po ba natin yung inaawit natin, bagong awitin, nakapalong sa hula ng mga banal na propeta, batay sa pinagsasaligan ng Panginoong Kristo. Wala nang makapagtatayo ng pinagsasaligan, kundi ang Kristo ay nasa pasimula na, mula nang lalangin ng langit at lupa. Ang paniniwala natin lahat ang Diyos natin ay Espiritu, na hinahanap ng ating Ama yung tunay na sasamba sa Espiritu at katotohanan ng mga saksi sa pagkabuhay na mag-uli. Amen po ba? Amen. Sino ang nagpakilala? Hindi ho ba ang Panginoon Diyos ang nagpakilala? Ititakda na yung katwiran na paniniwalaan natin. Ikabubuhay na po natin yan hanggang sa muli niya ng pagparito. Amen po ba? Amen. Ngayon, nakapalog tayo sa mission. Na ang mission, susubukan natin sa Aklat ng Gawa, chapter 28, verse 31, na ipapangaral ang kaharian ng Panginoon Diyos at tinuturo ang lahat ng mga bagay sa pamamagitan ni Jesucristo na ating paniniwalaan na saksi tayo sa pagkabuhay na mag-uli. So, existence po ito. Maliwanag po ba? Yung existence, patuloy, walang limitasyon. Yung kung ginawang tanda na ikabubuhay natin at tayo ang magiging pinakatanda na nag-a-apply nito. Amen po ba? Amen. Kaya yung mga bumaawit ng mga bagong awitin na pinagtutubos at may kaugnayan sa Panginoong Kristo, tayo ang gumaganap ng pinagsasaligan. Nasa mga tao ang tabernakulo ng Panginoon Diyos. Amen po ba? Ginaganap natin ito. Kaya ngayon, yung mga tinutukoy doon sa aklat na Malapias, chapter 2, verse 1. Chapter 2, verse 1, 2, 3, 4, 5, and 6. Basahin po natin yung mga nangangaral na hindi duminig ng hula upang parangalan ng Panginoon Diyos. Sabi ng Panginoon Diyos magpaparating siya ng sumpa hanggang doon sa mga lahi ng mga ngaral na hindi dininig yung hula ng mga banal na propeta. Amen po ba? Amen. At yun naman, isinugo ng Panginoon ng mga hukbo sa kapayapaan, sinasamahan sa katwiran at kapanatagan. At tinahanap ng isinugo ng Panginoon ng mga hukbo, yung kautusan ng mga banal na propeta, yung hula po. Amen. At nag-iingat sa paghahayag ng katotohanan, yung isinugo ng Panginoon ng mga hukbo, sapagkat ang hinahanap ng kanyang labi yung hula na nangyari at nasulat sa banal na kasulatan. Amen po ba? Amen. Inaakay yung maraming may pandinig upang magkaroon tayo ng katiyakan sa kaligtasan natin bawat isa. Amen po ba? Amen. Nakikilala natin yung hindi sa Diyos at yung sa Diyos Yung sa Diyos makikilala natin nasa isang mahina at mangmang na kalagayan. Yung may kaugnayan sa tagapagligtas ginaganap yung halimbawa na pinatunayan ng Panginoon Diyos nagbata ng matinding pagsasakripisyo at pagdurusa ang Panginoong Kristo na inalay niya yung kanyang pag-ibig sa 7 kontinente sa buong mundo. Amen po ba? Amen. O, di ba? Ginawa tayo ng halimbawa. Siya nagdusa sa krus hanggang kamatayan Kaya, ang Panginoong Kristo ang pinagsasaligan ng iglesia ng bundok ng Sayon na hindi ito literal na building, hindi ito literal na bundok, kundi ito mga mananampalataya na nanganap sa 7 kontinente, sa napakaraming mga bansa, sa bawat probinsya, sa bawat barangay, sa mga bahay-bahay, yung mga iglesia, nandiyan lang yung mga iglesia. Kaya ito pong huling panahon nahahayag na rin yung mga mandarayang mga ngaral. Amen po ba? Amen. At nakita natin yung katuparan ng hula ng mga banal na propeta kapag hindi dininig yung hula, susundan ng sumpa susundan ng kahihiyan, susundan ng kapintasang hindi na mawawala yung kapintasan dun sa mga hindi duminig ng hula upang parangalan ng Panginoon Diyos. Amen po ba? Amen. Amen. Ngayon, yung sinugo ng Panginoon ng mga hukbo, klaro-klaro maririnig natin na nakakaral at hinahanap ng kanyang nabi yung hula ng mga banal na propeta at ipinapangaral ko yung pinagsasaligan ng paniniwala natin na ang Panginoong Kristo ang pinagsasaligan ng paniniwala natin. Kaya saksi tayo sa pagkabuhay na maguli. May relasyon tayong lahat. Maliwanag po ba? O di mga tao yung tinutukoy na bundok ng Sayon.
Tayo yung kapupunan ng 144,000 na mga gumaganap ng tanda ng patotoo na may mga relasyon sa Panginoong Kristo. Kaya ang inaawit natin batay sa hula Batay siya ginawa ng Panginoon Diyos Pinatunayan niya yung kanyang ginawa nang buhayin maguli yung ating tagapagligtas na manunubos at tayo yung paghaharian ng kanyang kalooban. Tayo yung gumaganap ng tanda ng patotoo na umaawit ng bagong awitin na may mga relasyon tayo sa ating tagapagligtas. Nasa isang hamak at dukhang kalagayan po. Di humat ang Panginoong Kristo bagamat siya tunay na Diyos hinubad niya yung pagiging Diyos niya at nabuhay siya sa piling ng mga tao. Pinaglingkuran niya tayong lahat upang wala tayong maipagmalaki. Upang magsikuha tayo ng pag-iisip na ito'y na kay Kristo at ibihis natin, ipamuhay natin upang tumagal tayo sa lakad ng maraming mandarayang mangangaral ngayon. Amen po ba? Amen. Kaya hindi na kaila ngayon Hindi na kaila at hindi na rin bago nalito ang mga tao sa daming lumitaw ng mga mandaraya na ginamit na kapakinabangan ng mga tao. Hanggang sa ang mga tao ngayon naging abala sa mga pangangailangan. Halos tinig ng Panginoong Kristo na tinapangaral ngayon Halos ayaw nang unawain, halos ayaw nang pakinggan. Ano po? Amen po ba? Amen. That is the reality. Ano po? Ito yung reality ng buhay natin. Kaya lahat tayo masasaktan dahil talagang nadidinig na natin yung katotohanan. Halos ayaw pa nating pansinin, ayaw nating itinggin, ayaw nating unawain. Pero wala na tayo magiging dahilan na hindi pa natin nadidinig itong nangyaring existence na to. At kahit kailan man hindi tayo pinagkulang ng Panginoon Diyos Kapag nag-isip tayo at hinahanap natin nasusumpungan natin yung hinahanap natin Di ho ba ang lumikha ang Panginoon Diyos ang lumikha mga hinahanap natin sa mundo para makinapang at nakaraos tayo sa pang-araw-araw nating pamumuhay Siya rin ang lumikha niyan. Amen po ba? Amen. Kaya minsan, nasasaktan tayo, nasaan yung konsensya natin? Nasaan yung dapat nating unawain, nabigyan natin ng karangalan ng Panginoon Diyos at kailangan natin siya sa kanyang mga ginawa at kabutihan para sa atin. Amen po ba? Amen. Ibinabalik sa atin yung alaala Nakalimot tayong lahat. At huwag natin sasadyaing limutin ito. Dahil talagang nagaganap na yung hula ng mga banal na propeta, yung malalakas na kalamidad, yung kahirapan dumarating na sa mundo. Huwag tayo maging ipokrito at huwag din tayo maging paimbabaw kung kailan tayo nagkakaroon ng pagsubok sa buhay saka tayo nagpapakita ng kahinaan. Ano po? Yung realidad na buhay natin, tanggapin natin na tayo naging alipin ng kasalanan ng sanlibutan. Para makalaya tayo dyan, tuparin natin itong hula ng mga banal na propeta. Binigyan tayo ng tanda na paniniwalaan na tayo ang magiging tanda sa langit at sa lupa na gumaganap ng katwiran ng pagkabuhay ng maguli na siyang kapangyarihan ng Panginoon Diyos sa pamamagitan ng Kristo na ating tagapagligtas. Amen po ba? Amen. Kaya maraming nadadaya yung mga naparito, mga mandarayang mga ngaral. Ginawa tayo kapakinabangan. Ngayon, na-expose yung mandaraya Hello, people of God. Nasa ilalim ng katarungan ng Panginoon Diyos ang lahat ng lakad at pag-iisip ng tao. Amen po ba? Amen. Ang Diyos lang ang mabuti. Iisa lang ang mabuti, ang Panginoon Diyos sa pangalan ni Jesucristo. Para maging mabuti tayo, ganapin natin itong tanda ng patotoo na ginawang halimbawa upang maligtas tayong lahat. Amen po ba? Amen. Hindi naman nagkulang ang Panginoon Diyos sa atin bawat isip. Ngayon, yung mga tao, naghanap, lumakas, nakinabang. Nangyari ho ito, nasulat ito pagkatapos nililimot natin. May nangyari ay nali sa Ehipto. Yung 12 angkan ng lahi ng Israel. Ano ho ang nangyari? Nabasa niyo ho ba yung aklat ng Exodo? Di ho ba
yung lahat nung lumimot nawala sa eksena. At merong nabilang na 144,000 na ng covered ng bayan ng Panginoon Diyos. Natala sa kahayagan na revelasyon 144,000 lang yung pinagahaharian ng Cordero ang bundok ng Sayon. Tayo naman mga nalalabiyang kapupunan ng 144,000 na pinagtanging ng nalalabing panahon para mangiling, para magsisi tayo. Takasan natin yung mga mandarayang mangangaral. Takasan natin yung mga walang kabuluhan lakad ng sanlibutan. Manatili tayong tapat sa ating tagapagligtas na si Jesucristo sa pagkabuhay na mag-uli. Amen po ba? Amen. Kaya lahat ng mga nangangaral ngayon na ikinakaila yung hula, may darating pong sumpa. Amen po ba? Maging yung mga kanatlahi ng mga nangangaral ngayon na hindi pinararangalan ng Panginoon Diyos na sa pamamagitan ng hula, na nangyari yung hula para parangalan natin ng Panginoon Diyos buhat sa pasimula ng lalangin ng langit at lupa. Inilihim ng mga mandaraya, ginawa kapakinabangan yung mga may pandinig. Nandito tuloy yung mga may pandinig at nagsidami pa yung mga organisasyon ng relihiyon ngayon. Ano po? Ngayon, ang tinutukoy ng bundok ng Sayon, yung mga nakakarinig na gagawin natin sandigan ng Ebanghelyo, ang tanda ng patuto na ginawang halimbawa upang ma-convert tayo sa kaligtasan. Amen po ba? Amen. Upang maging bagong nilalang tayong lahat. Sa paglalahi ng mga, sa pagbabagong lahi, sa espiritual na pagiging henerasyon, tayo naging henerasyon ng ating tagapagligtas sa pagbabagong lahi. Amen po ba? Amen. Tayo yung mga bagong nilalang, isinilang sa katwiran ng pagkabuhay na maguli. Binabalik sa atin yung diwa ng alaala, yung biyaya ng pananampalataya, yung pagkaunawa, yung pag-asa natin lahat, na save tayo. Amen po ba? Amen. Nararamdaman po ba natin na napaka-perfect? Wala tayong mararamdaman ka-ipopertuhan Amen po ba? Napaka-reality nung binigay sa ating pinagsasaligan at paniniwalaan at ikabubuhay natin. Sa puso po natin siya mananahan, hindi po sa building. Kaya hanapin ng mga tao kung saan naroon ang Panginoong Jesucristo. Hindi siya masusumpungan sa building. Madidinig natin yung tinig niya. Hihipan yung trumpeta sa bundok ng Sayon. Kaya ang may pandinig, dinggin natin mabuti, unawain natin mabuti. Ipapangaral po sa social media to. Centralized. No limitation. No discrimination. Wala siyang tinatangi. Any organization. Tayo ang binigyan ng freedom. Nasa atin yung kaligtasan natin Kung tapat ba natin itong iingatan, ipamumuhay natin. Kasi sabi ng Panginoon, mananahan ako sa loob ninyo Hindi sa loob ng bahay, sa loob ng puso natin. Amen. Kaya iuukit ko sa puso, susulat sa isip, hindi mawawalay sa labi nyo, sa angkan at lahi nyo. Ang tanda ng patotoo. Amen po ba? Amen. Hindi natin sa sandiling pupuntahan. Kaya, ang mga tao sa huling panahon napuspos ng haka-haka. Amen po ba? Amen. Open the book of Romans chapter 1 verse 7. Nakibasa po natin. Bulay-bulayin natin yan, Napakaliwanag ng sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma. Ikabilang na ho sa pinag-aharian ng Cordero yung mga iglesia sa Roma, kabilang sa 144,000 yan. Ngayon, kung iingatan natin at gaganapin natin ito, magpapatotoo na rin tayo sa pagkabuhay na maguli, tayo yung magiging kapupunan ng 144,000. Mananahan sa puso natin ng tagapagligtas natin. Siya yung magiging selyo ng relasyon natin sa Panginoong Jesucristo. Amen po ba? Amen. Amen. Kaya ang daming makakaroon ngayon Nahihiya Nailabas yung
katotohanan. Dahil inuna yung pakinabang. Amen po ba? Amen. Yan hindi na bago. Ano po? Kitang-kita natin yung kapag ka hindi tinawag susundan ng kahihiyan at susundan ng kapintasan, hindi na maaalis Amen. Pakibasa po natin yung Roma chapter 1 verse 7. Sa lahat ninyong nasa Roma, ang sulat ni Apostol Pablo. Ang sinulatan niya dito, yung mga iglesia sa Roma. Amen po ba? Amen. Yung mga iglesia sa Roma. Ano ang nakalagay? Mga iniibig ng Diyos, tinawag na mga banal, sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at Panginoong Jesucristo. Roma chapter 1 verse 17. Sapagkat dito ang katwiran ng Diyos ay nahahayag mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya. Gayang nasusulat, ngunit ang ganap ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Purihin ang pagkabasa ng salita ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Jesucristo ngayon at magpakailan-kailan pa man. Naunawaan po ba natin yung binasa doon sa Roma chapter 1 verse 17 at yung Roma chapter 1 verse 7 para magpakabanal tayo sa Panginoong Jesucristo lang tayo magkakaroon ng relasyon lahat. Amen po ba? Amen. Di ba doon? Wala na tayo ibang pangalan paniniwalaan pa Kaya yung mga lumitaw na mga mandaraya, pinipilit itong ilihim Amen po ba? Amen. Ngayon, magsasambulat itong mga hindi pinagkalooban ng certification at authority ng Panginoon Jesucristo. Bakit pa? Di ang tagapagligtas natin pagkamatsito na niya Diyos hindi niya pinakilala yung siya'y makarangalan sa mga tao. Pero itong mga nagsilitawang mga nangangaral na inilihim yung hula. Inilihim yung hula upang parangalan ng Panginoon Diyos natin Ginawa nilang kapakinabangan yung mga nakakarinig. At mga nalito ngayon, yung mga nakakarinig. Amen po ba? Amen. Magsasambulat po pagka hindi ang Panginoong Jesucristo ang tumawag Kaya marami ngayon nakakaral na nagbabagong puri. Ano po? Hello! Kilala niyo yung may relasyon sa Panginoong Jesucristo Makakilala natin. Isinugo ng Panginoon ng mga hukbo. Pinapangalan yung pagdurusa sa krus at yung kamatayan at yung pagkabuhay niya maguli hanggang sa pagparito niya. Amen po ba? Amen. Tayo ang magiging tanda ng ating tagapagligtas. Gaganapin natin yung ginawa niyang walang hanggang pinagsasaligan na paniniwalaan natin na ipamumuhay natin yung pinagsasaligan na wala namang ibang makapagtatayo ng pinagsasaligan kundi ang Kristo. Isa lang yung ipinakilala ng Panginoon Diyos, isa lang yung pangalan na ipinakilala na namatay at binuhay na maguli. Liban doon wala nang ibang pangalan na nakatala sa banal na kasalatan kundi ang Panginoong Jesucristo. Amen po ba? Existence. No limitations. Kaya ako'y nahamag na sa mga nakakarinig, sinasadya pat, pinagmamalakihan at tinutok sa Panginoong Jesucristo ngayon Pero, pakikinig na lang ng pakikinig Hindi pa inuunawang mabuti. Amen po ba? Amen. Pero ayahin mo sa makamundong gawain. Ay, maligaya po. Maligaya. Amen. Pero ayahin mo sa pagbubulay-bulay at pagpapakambanal. Makikita natin yung itsura. Imbis na makaramdam ng kagalakan, para pang pinipilit mo pang akayin. Ano po? Pinipilit mo pang suyuin. Pero pag sa pakinabang, maligaya. Nakita niyo yung mga alipin ng kasalanan ng sanlibutan. At yun naman, mga hindi ka alipin ng kasalanan ng sanlibutan ay nagtitiis Nakikibaka.
Kaya nga, ginawa tayo ng halimbawa ng Panginoong Kristo para tularan natin yung ginawa niya. Magtiis din tayo kung paano nagtiis ang Kristo. Amen po ba? Amen. Tignan niyo, yung hindi nagtitiis, huli naman, umiiyak din. Dumarating yung kabiguan. Hello? Kaya si Satan walang kasiyahan Siya yung Prince of Liar Siya yung mandaraya na sanlibutan. Amen po ba? Amen. Huwag tayong padaya kay Satan. Naparito ang prinsipe ng kapayapaan. Ngayon at magpakailan-kailan pa man na maghahari siya sa banal na bundok ng Sayon. Hindi ho bundok itong literal na nakikita natin na mga tao itong paghaharian niya. O, tingnan niyo, nung si Haring David namuno sa Sayon mga tao yung kasama niya yung mga nagpakumbaba. Hello? Mga tao yung kasama niya, mga churches yun. Walang pinatatayong building. Sabi nga ng Panginoong Kristo, hindi siya tumata sa gawa ng kamay ng tao Anong bahayag itatayo niyo sa akin? Sabi ng Panginoon. Sabi, hahanapin siya ng mga tao hindi na masusumpungan. Pero yung makakasumpong maghahari siya sa loob natin Mananahan siya sa loob ng puso natin. Dahil ang Panginoong Kristo ang selyo ng paniniwala natin bawat isa. Maninindigan tayo sa pagkabuhay na maguli. Amen po ba? Amen. Kaya ito mga nangangaral na hindi pinarangalan ng pangalan ng Panginoon Diyos, dinarat na po ng kahihiyan, dinarat na ng kapintasang hindi nahihiwalay sa kanilang kapintasan. Maraming lumitaw na Judas sa huling panahon. Hello! Di namin nakapakinabangan yung mga puso walang malay, pati yung mga bahay, binabasbasan, pati sasakyan, binabasbasan. And daming nalulubog na sasakyan ngayon. Nasaan ngayon yung mga pastor na nagbasbas dyan? O di invalid. Hello! Unawain nating mabuti. Para mag-isip tayo sa katotohanan. Pag tumawag ang Panginoong Kristo, binibigyan niya tayo ng pagkaunawa, inumuna tayo sa katotohanan Amen po ba? Amen. Hindi man niya tayo pababayaan ngayon, yung mga nakakarinig na ayaw namang pakinggan, binibigyan tayo ng kalayaan. Kaya lang, pagka tumawag tayo, isipin natin kung didingding tayo. Nadidinig niya, ayaw natin siyang dingin Amen po ba? Amen. Di ba ang maghahati sa atin sa kaligtasan, paniniwala? Amen po ba? Amen. Huwag tayo maghahaka. Hindi tayo kayang iligtas ng magagandang building. Hindi tayo kayang iligtas ng magandang arena. Baka dumating yung panahon bumuho yung arena, Pero yung paniniwala na iniuukit sa puso at sinusulat sa isip natin na hindi nawawala sa labi natin, sa angkan at lahi natin, hindi ho mabubuho ngayon at magpakailan-kailan pa man. Amen po ba? Amen. Kaya bilin sa atin, magsikuha kayo ng pag-iisip na ito'y na kay Kristo Jesus din naman. Ipamuhay po natin. Dahil sino man wala sa pag-iisip ng Kristo, hindi aariing ganap, hindi aariing mananampalataya. Amen po ba? Amen. Lahat ng karunungan ng tao sa mundo, pawang dadaan lang sa sanlibutan lilipas lahat Amen po ba? Amen. Pero katundok o paglitman ng salita ng Panginoon Diyos, mamamalagi na magpakailan-kailan pa man. O ngayon, kung natidinig natin at tinutupad natin ito at ginaganap natin ang buong tapak at may biyaya ng pananampalataya, may relasyon tayong lahat sa tagapagligtas natin. Amen po ba? Amen. Sa ninukit sa puso, sabi ng Panginoon, hahanapin siya ng marami, hindi siya masusumpungan sa mga building, pero madidinig yung piling niya, mananahan siya sa loob ng puso natin. Amen po ba? Amen.
Kasi tayo yung reflection ng tagapagligtas. Amen po ba? Amen. O napakalinaw dito binigay sa ating panukala na pinagsasaligan ginaganap natin sa iglesia ng bundok ng Sayon eh. Kaya yung mga mandaraya eh, inililihim po ito eh. Dahil ginagawa kapakinabangan yung mga dinadaya. Ang bautismo po, yung pakikinig ng salita ng Panginoon Kristo, hindi na-cover yung tubig ngayon. Amen po ba? Amen. Kaya nga ang salita ng Panginoon Diyos ay sumasalarawan ng tubig na dalisay eh. Hindi na tayo muling mauuhaw pa pag ipinamuhay natin ito. Amen po ba? Binibigyan tayo ng katiyakan na tayo tagapagmana ng pangako eh. Nasaan po ba yung mga iglesia? Di po ba kaya ito pinapangaral sa 7 kontinente, sa social media at sa YouTube para marinig ng mga iglesyang mga nadaya? Yung mga iglesia sa bahay-bahay, sa maraming mga bansa sa buong mundo, sa 7 kontinente. Amen po ba? Amen. Sa isang mangmang at dukhang kalagayan nangyayari. Hindi naman tumawag ang Panginoon ng mga tapos ang pinag-aralan, ng mga makarangalan sa mundo. Eh mismo nga ang Panginoon Kristo nga, bagamat siya tunay na Diyos eh. Hinubad niya yung pagiging Diyos niya para tayo ipaglingkuran, para iparamdam sa atin yung pagmamahal na indari sa atin. Amen po ba? Amen. Naunawaan natin yung iliwanag alaala sa atin. Nagugunitain na natin ito. Kaya ako po naninimugo at ako nahabag doon sa mga nabubuhay naman sa mundo. Nagsusumikap, ano po. Pero pag naririnig yung katotohanan ayaw tingin. Pag may dumadating na pagsubok, kaya kala mo naman awang-awa sa sarili. Ano po? Walang tao na nabubuhay na hindi darating ang pagsubok. Amen po ba? Amen. Mayaman at mahirap, hindi tayo accepted sa pagsubok. Nanawaan po ba natin bilang tao? Itiwala natin yung puso't pag-iisip natin sa Panginoon Kristo. Siya lang ang mamamagitan sa lahat ng uri ng kakaharapin natin sa mundong ito. Siya lang ang nakakatalastas ng lahat ng mga bagay na kakaharapin natin sa mundong ito. Amen po ba? Amen. Ang gaganap po na bigyan natin ng karangalan ng papuri. At dakilain natin ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Jesucristo. Ngayon, pag hindi natin kinigala, pinaniwalaan ng Panginoon Jesucristo na namatay at binuhay na maguli hanggang sa pagparito niya, at hindi natin ito pinanindigan, hindi natin ito ikinabuhay, isipin natin mabuti, bulay-bulayin natin kung may pag-asa ba tayo. Hindi naman niya hinahanap yung maraming mga ngaral para papurihan siya. Kundi sa pangalan ni Jesucristo ay makikilala siya hanggang sa kadakilaan at hanggang sa kaliitan ng lahat ng may pandinig. Maging yung insekto, maging yung mga isda sa dagat, mabidinig yung tinig niya. Amen. Maging yung mga insekto na yan, yung mga puno na yan. Nakagagala po itong huling panahon na itinangi. Sino ba nagtanging itong huling panahon? Di ba isa lang ang makapangyarihan Diyos natin, ang prinsipe ng kapayapaan? Sino ba ang Panginoon ng araw ng Sabat? Pagliligtas ito. Sino nagtangi? Sino ang prinsipe ng Panginoon ng Sabat? Sino ho ang tinutukoy na Panginoon ng Sabat? Di ba yung tagapagligtas natin, yung Savior natin? Amen. Di ba siya ang pinagsasaligan ng paniniwala natin bilang tao sa mundo? Di ba siya content natin? Siya nag-alay ng walang hanggang pag-ibig sa ating lahat para wag tayo mapahamak. Sino gumagawa ng kapahamakan? Yun na rin nakakarinig na sasadyain itong tinig na hindi tutuparin eh. Kaya wala tayong magiging dahilan ngayon na hindi natin nadinig ito. At hindi natin dapat isipin
na ano man ang ganda ng buhay natin, ano man ang tanyag ng karangalan natin sa mundo, para bigyan natin siya ng papuri kung wala tayo sa pag-iisip ng tagapagligtas natin. Walang value, not counted po eh. Mabibigyan lang natin siya ng kaluwalhatian at papurit karangalan kung nananatili tayo sa pag-iisip ng iisang Diyos na tunay natin na sinasamba natin sa Espiritu at katotohanan bilang mga saksi tapat sa pagkabuhay na maguli. Amen po ba? Amen. At maraming lumitaw na mga preacher, na mga blasphemer, mamumusong. Lahat ng uri ng pagkukulang at kasalanan nating nagagawa ang Panginoong Kristo lang nga, lilinis lahat yan eh. Pero yung mga pinusong ito, yung mga mamumusong, wala nang kapatawaran na natitira pa. Kasi isa lang ang pangalan nung paniniwalaan natin na re-receiving natin yung everlasting life eh. Yung everlasting victory. Yung paglalakbay natin sa mundo, isa lang ang pangalan nung nagbigay sa atin na mabuhay tayo, na magbanal tayo eh. Paniniwala po Amen po ba? Amen. Kaya maraming preacher ngayon nanginginig na eh. Yung mga ginawang kapakinabangan yung mga tao, hindi na malaman kung saan tatago yung kayamanan eh. Amen po ba? Amen. Pero yung mga dukha na tinawag ng Panginoon ng mga hukbo upang ipahayag ang hula ng mga banal na propeta na sinira ito ng mga hindi gumanap ng hula para parangalan ng Panginoon Diyos. Magpaparating siya ng sumpa at kapintasang hindi hiwalay doon sa mga nangangaral na ikinaila ang hula upang parangalan ang pangalan ng Panginoon Diyos buhat sa pasimula ng lalaki ng langit at lupa. Hello! Sa lahat po ng mga may pandinig, unawain natin mabuti. At yung isinugo ng Panginoon ng mga hukbo nakatawa-tawa lang sa social media na hindi kilala. Eto, nakaharap ako ngayon sa buong mundo sa 7 kontinente. Dahil sa isang hamak na kalagayan at ng mga dukhang kalagayan, iniharap ako ng Panginoong Kristo bilang isinugo ng Panginoon ng mga hukbo na sinasamahan sa katuwiran at kapanatagan ng paghahayag ng katotohanan na mayroong hula, na ang katuparan ng hula yung ating tagapagligtas na paniniwalaan na saksi sa pagkabuhay na mabuli na naninindigan po ako. Amen po ba? Amen. Ang kaligtasan, mayroong patotoo na pinapahayag sa social media. Ang relasyon, mayroong patotoong pinaniniwalaan na ginawa tayo ng patotoo ng ating tagapagligtas. Kaya tayo may relasyon, nagpapatotoo tayo, saksi tayo sa pagkabuhay na maguli. Silyado tayo pagdating sa biyaya ng pananampalataya. Amen po ba? Amen. Tignan nyo yung mga anti-Christ, yung laban sa tagapagligtas. Hindi nila maidiin yung patotoo. Lahat naman mga tatalima sa pagkabuhay na maguli, rehistrado na sa langit. Pinaganda ng tahanan sa langit. Citizenship in heaven na. Sino nagbigay ng certification? Sino nagbigay ng approval? Di ba yung ating tagapagligtas na humirang at tumawag sa atin na nadinig natin na paniniwalaan natin? Siya nagbigay ng award sa atin sa heaven. Amen po ba? Siya nagbigay ng passport natin sa heaven. Siya nagbigay ng susi ng kabanalan natin. Na ang susi ng kabanalan natin sa paniniwala mga saksi tayo sa pagkabuhay na maguli. Na ang pamumuhay natin nabubuhay tayo sa daan ng katotohanan na ang tagapamagitan natin ng daan patungo sa kalangitan. Amen po ba? Amen. Maawit tayo ng bagong awitin na mayroong pananampalataya. Amen po ba? Amen. Alam niyo, inaawit natin kung paano si Kristo na buhay na maguli, nakaugnay doon sa ginawang inihayag sa buong mundo Kaya yung relasyon natin napakatibay, napakatatag, na may kaugnayan tayo sa pagpupulit, pag-aawitan natin ng bagong awitin dahil batay sa ginawa ng tagapagligtas natin, yung inaawit natin, kaya covered tayo sa pananampalataya na may relasyon po tayo. Tingnan niyo yung naawit ng mga gandang lyrics na walang relasyon. Maganda lang pakinggan pero walang relasyon Kasi kung may relasyon, mahahayag ito sa pulpito Mahahayag ito sa centralized.
Mahayag ito sa 7 continent all over the nation na nagdadala ng mabuting balita ng kaligtasan at kapayapaan at kapanatagan ng bawat isa. Na kung paparito na ang tagapagligtas natin sa banal na bundok ng Sayon, eh, makikita natin siya ng mukhaan. Amen po ba? Amen. Hindi may babalikan. Alam natin kung ano pangalan nung inorganize ng Panginoon Kristo pagdating sa paniniwala na may mga relasyon na saksi sa pagkabuhay na magulit, nagpapatotoo yung may relasyon sa social media. Nasa isang mangmang, dukha, hamak na kalagayan. Para hiyain yung malalakas. Para ibagsak yung malalakas. Hindi kita-kita na natin yung katunayan na meron nang bumabagsak na mga influencer, may mga bumabagsak na talagang mga nagniningning yung karangalan, nagigiba na yung kanilang mga lakad ngayon. Maliwanag sa sikat ng araw yung nagaganap ngayon, na nangyayari na yun, pinangyayari na ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Kristo yung kanyang kalooban. Amen po ba? Amen. Kaya yung may relasyon hamak at dukha na para hiyain yung mga malalakas. Hindi siya nakakailangan ng tapos. Hindi siya nakakailangan ng mga degree holder na nag-aral para bigyan siya ng papuri. Amen po ba? Amen. Kundi batay sa kalooban ng Panginoong Kristo tayo magkakaroon ng relasyon at kaugnayang lahat, mga selyado tayong lahat. Naunawaan po ba natin para ma-receive natin yung pagiging selyado tayo sa paniniwala, lalabas sa labi natin yung tanda ng patotoo na may relasyon tayo sa tagapagligtas natin, tumatahan siya sa loob natin, sa puso natin, nasa isip natin, hayag sa labi natin yung patotoo. Amen po ba? Amen. At yung kabuuan ng body of Christ, na ang ulo ng katawan, yung tagapagligtas natin, ang pangalan po ng kabuuan ng body of Christ, Iglesia ng bundok ng Sayon, ang pinaghanda ng tahanan sa langit, may susi ng paniniwala. Amen po ba? Amen. Sino ba pintuan sa langit na papasukan natin? Ang Panginoon Kristo rin ang gumawa ng susi ng paniniwala natin na hayag sa buong mundo ngayon ito. Ilan man ang tawagin niya, ilan man ang makarinig na ingatan yung susi ng paniniwala na saksi sa pagkabuhay na magmuli ang binigyan ng authority na makapasok sa pintuan ng langit. Amen po ba? Ang Panginoong Kristo pintuan sa langit na papasukan nung nakakarinig na pinagkakalooban ng susi ng paniniwala na wala nang kapangyarihan yung hadis ng impyerno ng pagdurusin. Naunawaan po ba natin? Amen. Kaya ito, kalayaan ng marami ito Nasa ilalim ng salita ng Panginoong Kristo ang katarungan sa lahat ng mga bangsa. Ngayon, paano ako uusilin ng gobyerno? Hindi naman ako itinayo ng Panginoong Kristo para makinabang at mandaya ng mga puso walang malay. Hindi naman ako sumalansang sa kautosan ng gobyerno. Amen po ba? Amen. Kaya yung mga mangangaral na sumasalansang sa mandatory ng kautosan ng ating gobyerno at sa marami pang mga bansa, yung mga sumasalansang, dito pa lang sa mundo pananagutan ng mga sasalansang sa gobyerno. Ngayon, yung mga gumanap na sumalansang naman sa kautusan ng Panginoon Diyos upang siya'y parangalan, hindi ginamit sa kabutihan upang siya'y dakilain at parangalan. Ang sabi ng Panginoon Diyos, magpaparating siya na sumpa hanggang Diyos sa mga angkan at lahi ng mga naglihim at nagkaila ng hula na pinusong itong patotoo na pinatunayan at ipinakilala ng Panginoon Diyos ito upang marinig natin at nagkaroon tayo ng katiyakan sa kaligtasan bawat isa at mapanatag na tayo at mapayapa tayo sa paglalakbay natin sa mundong ito at meron tayong katiyakan sa pag-iintay at pagbabantay natin in the second coming of Jesus. Do you believe that the Word of God in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection? Amen. People of God, Amen. ang hinahanap sa atin ng Panginoon Kristo ay paninindigan
Pag ginamit natin yung katapatan, naninindigan tayo sa hula ng mga banal na propeta, yung may relasyon, lumalabas sa labi yung katwiran ng patotoo. May relasyon tayong lahat. Yung salita ng salita, may relasyon. Hindi naman natin nadinig sa labi nila. Ginagamit yung pangalan ng Panginoon Jesucristo, ang Panginoon ng mga Panginoon. Hindi natin madinig doon sa mga nandadaya na ipahayag yung karangalan ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo. Ano tawag doon? Mamumusong. Amen po ba? Amen. Ang Panginoong Jesucristo ang hari ng mga hari. Ang Panginoon ng mga Panginoon na maghahari sa puso natin bawat isa. Amen po ba? Amen. Kaya lahat ng tao kay Kristo, nasaksi sa pagkabuhay na maguli, sa pagparito niya, wala nang hatol. Lahat ng nakakarinig na hindi sasampalatayan ng tapat itong nadidinig natin sa social media, hinatulan na. Amen po ba? Amen. Alam niyo yung kaligtasan para sa mga hinirang ng Panginoon Jesucristo na maninindigan sa social media. Nasa isang mangmang at dukhang kalagayan para hiyain yung malalakas ng sanlibutan, yung mga namusong, yung mga nagkailangang katotohanan. Hindi na lingid sa atin. Isa lang ang Diyos na sinasamba natin. Nasaksi tayo sa pagkabuhay ng maguli. Isa lang ang gumawa ng walang hanggang content. Amen po ba? O di nakilala nyo ngayon yung mga mandalayang maangaral. Ano dumating? Kahihiyan. Inilihim, pinusong yung patotoo upang parangalan ng Panginoon Diyos na buhat sa pasimula ng lalaki ng langit at lupa. Inangkin niya na siya yung Diyos Ano dumating? Di ho ba nangyari yung kahihiyan? Nagsambulat. Nagsambulat sa kahihiyan. Nangyari po yung sinabi ng Panginoon Diyos sa mga banal na propeta. Kaya yung tunay na obispo ng Panginoong Jesucristo, pinakakain yung mga tupa. Ang pagkain ng tupa, yung kasaysayang ginawa ng tagapagligtas na nagdusa siya sa krus, hanggang kamatayan, inilibing sa ikatlong araw, binuhay siyang maguli. Amen po ba? Amen. Nakilala niyo yung obispo? Amen po ba? Amen. Naghahayag ng patotoo. Ano po ang nakasulat doon? Pakanin mo ang aking mga tupa na pawang binili ko ng aking sariling dugo. Amen po ba? Amen. Sabi doon sa obispo, pakanin yung mga tupa. Ang ipapakain yung tanda ng patotoo na ginawang halimbawa upang tayo ay makatsak sa kaligtasan. Kaya itong mga nagsilitawan, daratnan pa ito ng pagsasambulat ng kahihiyan at kapintasang hindi hiwalay sa kanila. Tatandaan natin lagi yung sulat ni Apostol Pablo na ang pag-ibig sa labi, pag nanasa pa lang, ugat na ng lahat ng kapahamakan Kahit natayuan natin ang arena atong buong mundo, kapag wala tayo sa pag-iisip ng tagapagligtas, magsasambulat lahat yan. Amen. Isa lang ang itinayong inorganize ng Panginoong Jesucristo na hindi magagalaw na kaharian Hindi matitinag. Tunay na mga may takot at paggalang at respeto at sumasamba sa espiritu at katotohanan ng mga nagpapatotoo sa pagkabuhay na maguli na mga may relasyon sa tagapagligtas. Amen po ba? Amen. Ano ang pangalan ng pinaghanda ng tahanan sa langit? Kabilin-bilinan sa atin, dadapwat. Nagsilapit na kayo sa banal na bundok ng Sion, sa bayan ng Diyos na buhay. Ang pangkahalatang pulong ng mga iglesia na bunga sa pagkapanganay. Di ba yung mga nakakarinig ang magiging bunga sa atin? Kaalaman, pagkaunawa, kaligtasan natin bawat isa. May pag-asa tayo bawat isa. Sino ang gumawa ng pinagsasaligan upang ariin tayong perfect, matuwid? Di ba ang Panginoon Jesucristo?
Hindi makapayag yung mga mangaral na mga antikristo na wala raw perfect church Ibig nyo sabihin, hindi talaga perfect ang Panginoon Kristo. Talagang inilihim ano pa? Dinaig pa ang Panginoong Kristo Ang Panginoong Kristo na nga ang gumawa ng content na walang hanggan. Kaya mabubukod ng mga naglitawan ng mga kasuklam-suklam at mga rumal-dumal at mga sinungaling. Naunawaan po ba natin sa paanong paraan mabubuko? Hinigitan pa yung posisyon ng tagapagligtas natin. At yan naman mga nadadaya, puro naman self-interest ang gusto nilang ituro na mapakinggan nila. Amen po ba? Amen. Ang kaligtasan nakikiba ka sa mga bagay na nakikita natin dahil lilipas yan Itong naririnig natin na mananatili na magpakailan-kailan pa man gatundok o kudlit man hindi na makawali sa puso isip natin at labi natin Hello? People of God. Kaya yung bundok na Zion, hindi temporary building to, hindi temporary bundok ito. Mga tao to. Kongregasyon ng tagapagligtas ito. Amen po ba? Amen. Yung pinamunuan ni King David, yung pinamunuan ni King Solomon, di ba people of God? Yung mga taong nagpakababa, yung lumakad na kasama ni Haring David, lumakad na nabuhay na kasama ni Haring Solomon. That is Zion. Ngayon, yung lumalakad sa kalooban ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo na saksi sa pagkabuhay na maguli, that is Church of the Holy Mount Zion, registered in heaven. Kilala niyo yung paniniwala? Nagpapatotoo. Kilala niyo po ba yung sariling mana ng Panginoong Jesucristo na pinagandaan ng tahanan sa langit? Wala akong iniilagan, Wala na akong iniilagan anumang mga organisasyon ngayon pagdating sa paniniwala dahil ang inorganize ng Panginoong Jesucristo na bunga sa pagkapanganay ang bayang banal niya, ang iglesia ng bundok ng Zion na nakatala na sa langit pinaganda na ng tahanan sa langit. Magbasa tayo araw at gabi para lumago tayo sa kaalaman at paniniwala. Amen po ba? Amen. Kaya ako'y nalulungkot doon sa mga nakakarinig, Hindi ko madama yung paninindigan. Pagdating sa kalayawan ng mundo, nauna pa rin sa kalayawan ng mundo. Salamat sa Panginoon Diyos dahil sa pangalan ng Jesucristo, binigyan ako ng pagkaunawa na maging flexible ako sa lahat ng bagay sa pakikibaka ko sa mundong ito. Amen po ba? Amen. Amen. Kaya itong huling panahon napakapanganib po nito. Ito, babasahin ko itong sulat ni Apostol Pablo sa mga iglesia sa mga taga-Roma. Sapagkat dito, ang katwiran ng Diyos ay nahayag mula sa paniniwala hanggang sa paniniwala, gaya ng nasusulat. Ngunit ang ganap ay mabubuhay sa pamamagitan ng paniniwala. Naunawaan po ba natin? Ito sa mga iglesia ng Panginoon Diyos sa Roma. Ayan Sapagkat dito ang katwiran ng Diyos ay nahayag mula sa paniniwala. Nahayag ba? Nadinig ba natin? Amen. Nahayag ba yung ipinakilala ng Panginoon Diyos ng buhayin maguli yung katwiran ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo? Na paniniwalaan natin na silyado tayo sa katwiran ng tanda ng patotoo na saksi tayo sa pagkabuhay na maguli. Nahayag po ba sa atin pandinig? Amen. Amen. Kaya kung dinidiinan ito, dito covered yung mga iglesia sa taga-Roma. Sila yung 144,000 na nabilang. Amen po ba? Amen. Ngayon, ito yung last days. Pinagtangi na tayo huling panahon. Last days, huling panahon. Gaganapin na natin yung katwiran ng Panginoon Diyos. Nasaksi tayo sa pagkabuhay na maguli. Nahayag ito Ipinakilala ng Panginoon Diyos ito Sa buong mundo, sa maraming mga bansa ng buhay maguli ang Panginoong Jesucristo.
Ngayon, isipin natin bilang tao. Kaya ako nagagalak sa Panginoon Kristo Wala siyang itinatangi Ang linaw Sapagkat dito, ang katwiran ng Diyos ay nahayag mula sa paniniwala hanggang sa paniniwala, gaya ng nasusulat, ngunit ang ganap ay mabubuhay sa pamamagitan ng paniniwala. Hindi sa sariling isip natin, ano pa? Tayo magiging ganap sa katwiran ng Panginoon Diyos, nahayag sa atin ito bawat isa. Nakilala niyo yung stand ng pagiging apostol ni Apostol Pablo. Saksi siya sa pagkabuhay na maguli. Idineclare pa nga ng mga banal na apostol Nasaksi kami lahat sa pagkabuhay na maguli. Ay ngayon, tingnan nyo ngayon yung mga nakakaral. Mataas pa posisyon doon sa nagpasa ng krus at namatay at binuhay na maguli. Amen po ba? Amen. Pinipilit tayuan yung talata sa Biblia. Inililihim naman yung kahayagan ng Panginoon nyo sa pangalan ng Jesucristo na ating tagapagligtas. Amen po ba? Amen. Kaya nga aariing tayong ganap pagdating sa paniniwala para maligtas tayo. Amen po ba? Amen. Hindi yung pagka nagkakaroon ng kalamidad tsaka tayo nagpapakita ng matatakotin tayo, nagiging paimbabaw na lang tayo. Masakit pakinggan ito doon sa mga nakalimot. At huwag na natin sasadyain limutin pa itong narinig natin sa social media. Kaya yung mga lumimot nung alisin sa Ehipto nawala na doon sa pamumuhay. At nabali doon, 144,000. Kung gusto natin maging existence tayo, natawagin tayong remnant church na gumaganap ng patotoo, nasaksi tayo sa pagkabuhay na magmuli, mga silyado at may relasyon tayo sa tagapagligtas natin. Hayag sa labi natin ito sa social media, sa 7 kontinente, sa buong mundo. Inaakay natin na marami sa kaligtasan dahil talagang narumihan na ng lakad ng mga mandarayang mangaral ng mundo. Nalito na ang mga tao pagdating sa faith. Amen po ba? Ginawa ang pakinabagan at negosyo ng mga anti-Christ itong banal na kasulatan Kaya tunay na yung ipinapakaral Yung mga nakalimot ayaw pang dinggin ngayon. Amen po ba? Amen. Naku, talagang itong last days shocking ito Hello. Ako'y nagagalak sa isang yung nakalagay doon sa Ebanghelyo, nakalagay doon sa Lucas chapter 12, verse 32 po ba? Nalulugod na mahina ang ating Ama sa langit na ibigay sa atin yung kaharian. Amen. Nalulugod na mahina ang ating Ama sa langit na sa inyong mga dukha ibigay ang kaharian. Bulay-bulayin natin sa nalulugod ng Panginoon Diyos. Sa lahat na maniniwala sa Panginoong Jesucristo na papatotoo ibinigay sa atin yung katwiran ng Panginoon Diyos, nahayag sa puso't isip at labi natin yung patotoo. Amen po ba? Amen. Kaya yung hindi tinawag ng Panginoong Jesucristo mahayag din at magsasambulat sa kahihiyan at kapintasang walang hanggan. Pinakilala ng Panginoon Diyos Pinusong naman ng mga nangangaral na ginawang pakinabang sa sarili nila, self-interest, Ngayon, sila din ang nalilito kung saan nila tatago itong kayamanan na ginawa nilang pandaraya sa mga puso walang panay. Pero ang isang dukha at mangmang na lingkod na hinirang at kinahabagan ng Panginoong Jesucristo na naghahatid ng mabuting balita ng katiyakan at kaligtasan at kapayapaan natin bawat isa. May katwiran ng patotoo at may relasyon ako. Amen po ba? Amen. Amen. At walang bayad itong paghahayag ng katotohanan sa 7 kontinente, sa buong mundo. Kaya ako naninibog ko o nahahamag ako doon sa mga nakakarinig, makikinig na lang at paniniwalaan Hindi na tinawag para itayo, para magsalita. Makikinig, maniniwala na lang po. Mga tamad pa. Pero nakinabang sa loob ng 1 linggo. Where is your conscience?
May ang Panginoong Diyos hayag na hayag yung pinakinalang pagmamahal sa ating bawat isa. Dahil tayong tao ang kaaliwan ng Panginoon Diyos yung lahat ng gaganap ng patotoo sa Panginoon Kristo, pararangalan na natin siya buhat sa pasimula. Amen po ba? Amen. Nasaan yung mga lingkod ng Panginoong Kristo ngayon? Tayo na magbalik tayo na papurit parangal sa Panginoon Diyos at kalawalatian at kadakilaan. Ako'y sumasampalataya, marami pang natitira na magbabalik loob lahat Maraming bingi makakarinig Spiritual po yung mga pinagaling na yon. At ngayon, spiritual din, marinig ng mga bingi. Maunawaan natin ngayon. Maraming bulag makakakita ngayon. Maraming pipi magsasalita ngayon. Maraming lumpo tatayo ngayon at maninindigan. Nasaksi ko sa pagkabuhay na magulo. Sino po ang hari ng mga hari na makatarungan na paparito? At sino yung babalikan niya? Yung nagbabalik ng papurit, pasasalamat sa Panginoon Diyos sa pangalan ni Yesu Cristo na nagpapatotoo sa pagkabuhay na magulo. Amen po ba? Amen. Nasa ilalim ng kapangyarihan ng Ebanghelyo ang lahat ng lakad ng tao. Amen po ba? Amen. Kaya ako'y patuloy akong sumasangguni araw at gabi na puspusin ako ng tibay at tatag. Puspusin ako ng tapang. Wala akong iniilagan, kundi sa kalooban ng Panginoon Diyos, sa pangalan ni Yesu Cristo, hayag na hayag ito sa social media. Amen po ba? Amen. Upang yung mga malalakas na mga nagsitanyag sa kasikatan at karangalan na inilihim at pinusong ang patotoo na siyang relasyon ng mga maliligtas, mangyari namang madali ang hula ng mga banal na propeta. Amen po ba? Amen. Sapagkat dito ang katwiran ng Diyos ay nahayag mula sa paniniwala. Nahayag mula sa paniniwala. Amen po ba? Para maligtas tayong lahat. Wala naman tayo mababasang nahayag para doon sa mga bagay na nakikita natin. Para paniwalaan natin. Ngayon, ang paniniwala ay isang mga bagay na darating na di natin nakikita na mangyayari sa ating lahat. Amen po ba? Amen. Na kung paparito na siya, na makikita natin sa alapaap, yung mga nakatulong na namahinga na may relasyon at pananalig at pananampalataya sa Panginoong Kristo sa salubong sa alapaap. Yun ang mga nandito sa mundo na ginaganap natin ito dahil sa katwiran at pananampalataya. Pinagiging ganap tayo. Tayo namang naghihintay na nandito na kinabubuhay natin itong katwiran ng Panginoon Diyos na may relasyon tayong lahat, nasaksi tayo sa pagkabuhay ng maguli na nagpapatotoo tayong lahat. Sasalubong din tayo sa harapan sa Panginoon Kristo. Kung ano yung narawan niya, sabi ng Panginoon Kristo, magiging katulad ko kayong lahat. Lakasan niyo ang inyong loob na pagtagumpayan ko ang sanlibutan. Hindi ko kayo iiwanan. Hindi ko kayo pababayaan man. Amen po ba? Amen. Nagagalak po na yung narinig natin pangako sa ating bawat isa, ingatan natin Amen po ba? Amen. Kasi yung mga nangungusom talagang nahanap lang short interest pakinabang. Ngayon, dito sila ngayon. Dumarating na yung katuparan doon sa mga mandarayang makakaral. Ano po? At yung mga nagbigay-bigihan. Lahat ng mga nakakarinig na mananatiling tapat sa Panginoong Kristo at mamamalagi sa kanyang katwiran na saksi sa pagkabuhay na maguli. Ang inihanda na po sa buhay na walang hanggan. Wala nang hatol ang nakay Kristo na mayroong relasyon sa pagkabuhay na maguli. Lahat naman ng nakarinig na hindi tatalima at magbibigihang pa, inihanda na rin sa kaparusahan walang hanggan. Amen po ba? Amen.
Kaya kung may natitira pang tako tayo, isa lang ang tatakutan natin, itong salita na pinapahayag sa social media na mayroong patotoo ang paghahayag ng katwiran ng Panginoon Diyos. Dahil sa katwiran tayo hahatulan lahat eh. Lahat ng may buhay sa ilalim ng silong ng mga langit, dito sa katwiran ng patotoo tayo hahatulan lahat. Amen po ba? Amen. Kaya huwag masyadong malakas ang loob natin ngayon, kundi magpakababa tayo. Kung may natitira pa tayong respeto at paggalang, ang Panginoon Jesucristo lang ang igalang at irespeto natin. Huwag tayo maging paingmabaw sa mundo, huwag tayo magpakita ng paggalang sa paningin ng tao at yung paggalang sa kapwa-tao ay lumilipas yan. Amen. Pero yung paggalang at respeto sa Panginoon Jesucristo, nananatili na po magpakailan-kailan pa man. Naunawaan po ba natin? Amen. Ano man ang gawin natin pag-iisip eh. Kung wala tayo sa pag-iisip ng tagapagligtas eh, hindi tayo magiging bahagi ng bunga sa pagkapanganay. Isa lang ang pangalan ng paniniwalaan natin para maging bunga tayo sa pagkapanganay. Amen po ba? Sasagana tayo sa kaalaman, sa unawa, sa pag-asa, sa pag-ibig. Sasagana tayo sa katiyakan ng kaligtasan natin bawat isa. Saan ho nang galing yung bunga? Yung kaalaman, yung karunungan, yung katalinuhan. Di ba sa Panginoong Jesucristo galing lahat? O di isa lang ang pangalan na nagbunga sa atin pagdating sa biyaya ng pananampalataya na may relasyon tayong lahat. At yung may relasyon, nagpapatotoo. Hayag sa kanyang labi yung patotoo dahil may relasyon tayo sa tagapagligtas natin. Yung walang relasyon, inililihim eh. Kaya mabubuko. Amen po ba? Amen. Kaya itong huling panahon, napaka-smart po nito, napaka-panganib. Dahil maraming kalamidad na dumarating at nangyayari, bigla na lang tayong shopping na namamangha. Amen po ba? Amen. Ito, hindi na po. Kaya si Apostol Pablo, pag binasa natin yung Roman chapter 1, basahin mo natin, makikita natin kung ano ang stand ni Apostol Pablo pagka nagtuturot nakangalan. Alalahanin natin si Apostol Pedro. Nung nangaral siya, narinig siya ng mga 3,000 nakakarinig sa kanya nung naghahayag siya ng katotohanan. Libo yung sumampalataya doon sa paghahayag ng katotohanan ni Apostol Pedro, ni Apostol Pablo. Hindi tayo humihiwalay sa lakad ng mga banal na apostol na magulang natin pagdating sa biyaya ng pananampalataya. Amen po ba? Amen. Kapag nagdiriwang tayo, meron tayong inaalala. At ang inaalala natin, yung ating tagapagligtas, yung tumawag sa atin, yung pumili sa atin. Idinideklara natin siya sa 7 kontinente. Inaakay natin yung maraming may pandinig na maging bahagi ng body of Christ na nagpapatotoo tayo sa pagkabuhay na maguli. May relasyon tayong lahat. Yung binhi ng patotoo, nakaukit sa puso natin, nakasulat sa isip natin, hindi nawawalay sa labi natin, sa angkan at lahi natin. Maliwanag po ba sa atin? Amen. Eh, tignan nyo, walang relasyon. Hindi mahayag sa labi eh. Pilit na inililihim. Ay sabi ng Panginoon, magsasambulat sa kahihiyan. Bakit po? Kasi itong patotoo ang karangalan ng Panginoon Diyos buhat sa pasimula eh. Na tayo yung mga nalalabing lumalakad at nabubuhay ng may pananampalataya na may mga relasyon tayo eh. Mga sagrado yung relasyon natin sa tagapagligtas natin eh. Amen po ba? Amen. Nabubuhay tayo ng may pananampalataya eh. Sabi ng Panginoon Jesucristo, ako ang daan, ako ang katotohanan, ako ang buhay. Walang makakarating sa aking Ama kundi sa pamamagitan ko. Ikinailapan ng mga nangangaral. Tao ng tao, nahayag sa 3 araw na ang larawan ng Diyos sa Espiritu. Amen po ba? Amen. O di inilihim na yung pagkabuhay na maguli. Totoong taong tagapamagitan, pero may nangyaring kababalagan. Maliwanag po ba? Amen. Di ko ba nahayag ang Espiritu sa 3 araw? Nagpakilala ang Panginoon Diyos na ang Diyos buhat sa pasimula ng Espiritu. God is Spirit. Nahayag siya sa pangalan ni Jesucristo na ang Diyos ay Espiritu, buhat sa pasimula. Amen po ba? Amen. Maraming
nag-deny, tao ng tao, tao ng tao. O nasa yung kababalaghang nangyari sa ikatlong araw, yan ang i-expose natin para parangalan ng Panginoon Diyos buhat sa pasimula. Naunawaan po ba natin para parangalan natin ng Panginoon Diyos buhat sa pasimula ng Diyos Espiritu. At the beginning, God created the heaven and the earth. Na ang Diyos Espiritu. Sa ikatlong araw, nahayagan larawan ng Diyos na sinasamba natin. Kaya yung may relasyon pinag-ihiyawan sa social media yung may relasyon na nagpapatotoo ng saksi sa pagkabuhay na maguli. Sumasamba sa Espiritu at katotohanan ng saksi sa pagkabuhay na maguli. Amen po ba? Amen. Kaya, andino no sinabi sa 70, sapagkat dito ang katwiran ng Diyos ay nahayag mula sa paniniwala hanggang sa paniniwala. Ito ang linaw. Sa paniniwala, nahayag sa labi ko ngayon. Nadinig natin lahat ngayon, walang bayan dito. Wala kayo magiging issue sa akin dito. Amen po ba? Nagaganap ito sa isang dukha na nalulugod na mainam ang ating Ama sa lahat ng sasaksit magpapatotoo sa tagapagligtas natin. Sa inyo'y biniligay ko ang aking kaharian. Ano ang pangalan ng kaharian ang pinaganda ng tahanan sa langit? Iglesia ng Bundok ng Sayon. Ang paniniwala, saksi sa pagkabuhay na maguli. Butismonado. Sa narinig natin na patotoo, butismonado tayong lahat. Linis ang maruming budhi natin sa pamamagitan ng pagkabuhay na maguli. Tayo ang isinasalarawan ng daong ngayon. Tayo ang daong. Tayo ang Ark of Noah ngayon. Ang bundok ng Sayon. Amen po ba? Amen. Na naghahari sa puso at isip natin ng Panginoong Jesucristo. Diguin nyo, kailangan natin na ang larawan ng Diyos buhat sa pasimula, Espiritu, ay sabi ng Panginoon, ako'y nagpakilala, ako'y naghayag sa inyo, ako'y nagligtas sa inyo. Kayo, ang mga nilalang ko, ayon sa aking kaluwalhatian. Sabi ng Panginoon Diyos, kay Propeta Isaias, ay tingnan niyo mga mamumusong, tayo nga ang nilalang niya ayon sa kanyang kaluwalhatian. Kayo ang mga saksi ko, sabi ng Panginoon. Kayo ang bayan ko. Ako ang Diyos. Walang ibang Diyos liban sa akin. Sabi ng Panginoon ng mga humbo. Sino nagsuko sa akin? Panginoon ng mga humbo. Nababasa niya sa banner ko. Hanapin niyo yung channel ng Iglesia ng Bundok ng Sayon, bulay-bulayin niyo, nasa dibdib ko, yung banner na binigay sa akin ng Panginoon. Ibinigay sa akin yan, nang tumutong ako ng senior citizen. Yan ang baluti ko, yan ang armor ko, yan ang pinaninindigan kong hula. Yan ang pinapahayag ko na nakalulugod, nakaalawa ng Panginoong Jesucristo ngayon. Nagpapatotoo ko sa pagkabuhay na maguli na buong tapang na naninindigan ako na wala akong iniilagang mga lalaking organisasyon pagdating sa paniniwala. Non-profit organization ang inorganize sa bundok ng Sayon ng Panginoong Jesucristo na ang foundation ng bundok ng Sayon na non-profit organization ang Panginoong Jesucristo ang author, ang Panginoong Jesucristo ang organizer. Hello! Ang Panginoong Jesucristo ang minister, ang guro na nag-alay ng kanyang pag-ibig sa ating lahat. Kaya ang pag-expose ito, 7 continents all over the nations ang pagdideklara nito sa maraming mga bansa upang marinig ito ng mga pagkailangan ng mga iglesia na dumating na ang espiritu ng alaala, dumating na ang espiritu ng pangako, ang espiritu ng biyaya ng pananampalataya na may katiyakan ng lahat na makakarinig na ikabubuhay na natin ito. Ito na yung magiging reality. Ito na yung magiging legit ng buhay natin ngayon na nag-iintay at nagbabantay sa muli niyang pagparito. Nadadatnan niya tayo, nabubuhay tayo ng may pananalig at pananampalataya sa pagkabuhay na maguli. Pure related tayo lahat sa hari ng mga hari at hukom ng mga hukom sa muli niyang pagparito.
Naunawaan po ba natin, yung narinig natin sa social media na manggagaling ang kautusan sa bundok ng Sayon. Wala namang ibang inorganize ang Panginoong Kristo na pinagandaan ng tahanan sa langit kundi ang bundok ng Sayon na galing sa sinapupunan ng salita ng Panginoon Diyos yan. Lahat ng mananalig sa tagapagligtas galing sa sinapupunan ng salita ng Panginoon Diyos. Lahat ng mananalig sa Panginoong Kristo, amen po ba? Amen. At ako'y naghihintay, sabi nga ng Panginoon, ikahalili ng kahihiyan ng mga dukha na inorganize niya na non-profit, walang tinauugnayang ibang organisasyon pagdating sa pananampalataya dahil ang nag-organize nito ang Panginoong Kristo. Amen po ba? Amen. Ito lang naman yung nalalamin na i-research natin sa technology, sa Google. Isa lang ang pinili at ninasang tahanan dako ng Panginoong Kristo. Bundok ng Sayon, hindi temporareng building. Mga tao, yung makakarinig ng katotohanan, silyado, may relasyon, nagpapatotoo sa pagkabuhay ng maguri. Pinakilala ng Panginoon Diyos yung patotoo. Na yung patotoo ang magiging shield ng pananampalataya natin. Jesus is the shield of our faith. Jesus Christ is the shield and seeds of our faith in the resurrection. Kaya kalayaan natin lahat ito lahat ng nakakarinig, pero wala na tayo magiging dahilan pa para tuksuhin natin ang Panginoong Kristo ngayon sa nadidinig natin. Kalayaan natin. Magmamasid ako sa buong mundo. Amen po ba? Amen. May nakita na ako Dami ko nang nakikita mga icon na sikat nagsisibagsakan at nagsisisambulan ng lakad Maging yung kanilang delegasyon, sasambulat na. Pero ito yung isang katawa-tawa kaharian na hindi matitinag at hindi magagalaw na nakatala na sa langit. Who is the organizer of our faith? Non-profit organization. Jesus Christ is the greatest organizer of our faith in the resurrection. Jesus Christ is the greatest principle of our faith in the resurrection. Jesus Christ is the greatest foundation of our faith in the resurrection. Kaya nga ito yung pinahayag ko sa 7 kontinente sa buong mundo. Wala naman akong ibang pangalang ihahayag kundi Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Jesus Christ is coming. Doon sa mga faithful and wise servant, yung mga watchman servant. Amen po ba? Amen. Amen. Naunawaan po ba natin kung paano makipaglaban yung mga wise man servant sa mga unbeliever sa libutan, yung mga deceiver, yung mga wicked man, yung makamundo, that is the wicked man. Yung mga deceiver, yung mga unbeliever. Pero yung mga believer in Christ in the resurrection, maninindigan po. At yung mga deceiver, makikita natin yung application. Masyadong giligi sa posisyon. Masyadong sakim sa pila. Pag nasaan pa lang natin yung nakikita natin, o ganda ng kapahamakan. Kaya kung ano man yung dumadating sa atin, to God be the glory in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection. Kaya natin ang kalooban ng Panginoong Kristo maghari at pumito sa buhay natin na nakikibaka siya sa huling panahon. Naunawaan natin, maraming lilitaw na deceiver. Maraming lilitaw na mga nakakalungkot itong mga deceiver, ano po? Yung mga Ngayon, kung gusto nating parangalan ng Panginoon Diyos, narinig na natin yung katwiran nahayag na Amen po ba? Ito, nagpakilala Panginoon Diyos, kaya nung buhay magulihing tagapagligtas natin, nahayag yung larawan ng pagiging Diyos natin, na Espiritu ang Diyos, buhat sa pasimula. Nagsalita, may langit at lupa, kumpleto lahat. Okay, nagligtas para maligtas tayo. Nagsalita para maligtas tayo sa pamamagitan ng Yesu Kristo. Amen po ba? Kaya wala nang makapagtatayo ng pinagsasaligan, kundi buhat sa pasimula, naroon na ang pinagsasaligan, naroon na ang Kristo. Amen po ba? Nasaan ngayon ang pinagsasaligan? Nasa bundok ng Sayon. Dahil ang espiritu ng hula
na pinagsasaligan ng Iglesia ng bundok ng Sayon, ang Panginoong Jesucristo na tumataan sa puso at isip natin bawat isa. Amen po ba tayo doon? Amen. Sa puso ng tao, mananahan ng tagapagligtas, hindi naman sa temporary building na inaakit tayo sa magandang bagay. At tignan nyo, yung tinatahanan sa puso, ito, napapahayag ko sa inyo na buo ang salita ng pangungusap na naririnig natin sa social media. Naghahatid sa atin ng kapayapaan at katiyakan ng kaligtasan natin at pag-asa natin bawat isa. At magiging mga lahi natin, ano po? At magiging bagong lahi tayo sa pagbabagong lahi spiritually. Angkang tayo ng tagapagligtas natin sa pagbabagong lahi, kaya bagong nilalang tayo Nakilala niyo yung man of God, kalarawan ng tagapagligtas in the second coming of Jesus. Marami rin naman nabubuhay sa mundo na mga talagang wala ng pananampalataya. Inihanda na yan sa paghatol. Kaya magpakatatag po tayo ngayon. Huwag tayong paiipekto sa mga makamundong sistema. Ano po? Talagang araw at gabi, si Satanas, maatungan, naghahanap ng masusila, naghahanap ng madadaya. Amen po ba? Amen. Kaya maging smart tayo ngayon. Pagdating sa pagiging smart, sa spiritual tayo maging smart. Amen po ba? Hindi sa mga bagay na lumilipas. Lilipas lang tayo dito sa mundo Kung gusto natin, hindi tayo lilipas. Nadinig natin yung tinig ng tagapagligtas natin. Mananahan siya sa puso't isip natin. Kaya ako binigyan ako ng pagiging flexible ng Panginoon Jesucristo sa mga taong nakakaharap ko Pagka naahayag na sa labi ko yung patotoo na siyang baluti at armor ko araw at gabi Ngayon, yung mga tao kalayaan na nila yan kung sila ba'y magiging tapat, kung sila ba'y valid sa kaligtasan o hindi Ngayon, kung may dumadating na sa kanilang mga trial o pagsubok, tinitignan ko lang. Minamasta ko lang. Observe lang. Nag-o-observe lang ako. Nagmamasid lang ako sa mundo. Amen po ba? Amen. Mananampalataya at di mananampalataya. Dumadating tayo sa pagsasanay bilang tao. Amen po ba? Amen. Kaya lang, ang advantage sa mananampalataya, binigyan tayo ng tagumpay sa paglalakbay natin bilang mananampalataya. Ngayon, yung mga hindi naman God servant, ano inilagay? Hey! Bigo! Saan natin gusto? Sa victory o doon sa akin? Nasa atin ang desisyon Naunawa natin yung habag ng Panginoon para sa lahat. No discrimination. Walang itinatanggi. Kahit na naman ang lahi natin. Welcome tayo na. At makikilala natin, non-profit organization. Sana hayag ang kautosan ng hula ng mga banal na propeta. Ang nag-organize ng bundok ng Sayon, ang Panginoon Jesucristo po. Naghahari siya sa puso't isip natin bawat isa. Nakatala na sa langit. Kaya ako dinideklara sa 7 kontinente, walang kinauugnayan na alinmang organisasyon pagdating sa paniniwala kundi the only begotten Son, but whosoever believe in Him shall not perish, but have everlasting life. Amen po ba? That is organizer of our faith. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. One true God. Amen po ba? Amen. Naunawaan po ba natin nahayag sa puso't isip at labi ko yung katwiran ng Panginoon Diyos na silyado ako sa pagkabuhay na maguli. Amen po ba? Amen. Kaya maraming wicked, maraming deceiver, marami rin lumitaw na mamumusong pinagpapalit yung Ebanghelyo sa mga bagay na nakikita na lumilipas. Amen po ba? Amen. Sa huli, pagka nagkaroon ng trial o pagsubok, ay tumatawag siya Panginoon Jesucristo. Huli na. Kasi natinig na natin yung katotohanan na hindi pa tayo nakaramdam ng takot o paggalang o respeto. Amen po ba? Amen. Lahat tayo ay may darating sa ating buhay. Kaya nga kabiling-bilinan sa atin, magsipaghanda tayo, magsipagpuya tayo dahil biglang unexpected, biglang dumarating ang mga kalamidad at sakuna. Huwag nating hayaan na kung dumarating yung sakuna, malilito pa tayo.
Ngayon, tinatawag tayo at iniimbitahan upang bigyan tayo ng kapayapaan at kapanatagan, kahalili ng kalituhan natin, kapanatagan eh. Magkakaroon tayo ng relasyon lahat. Sang-ayon po ba tayo ha? Amen. Itong nangyayari sa ating minamahal na bansa ay kailangan lang matupad yung hula ng mga banal na propete. Dahil mapalad ang minamahal nating bansa na meron tayong Panginoon at Diyos na sinasamba sa Espiritu at katotohanan. Tignan, pag pinarangalan ng Panginoon Diyos ang bansa Pilipinas, ay kasali din yung mga deceiver. Kasali din yung mga unbeliever. Matatanyag din sila dahil sila ay cover ng bansa ng Pilipinas. Kaya ang talagang malalabilan dito ay mga tapat na mamamanagi. Nasaksi sa pagkabuhay na maguli, yung mga silyato. Yung mga talagang may relasyon na nagpapakatibay at nagpapakatatag sa pananampalataya. Amen po ba? Amen. Kaya ako, nakikisama lang ako dito sa sanlibutan. Kitang-kita ko yung mga espiritu ng galaw. Pagdating sa sanlibutan, hayo ng sanlibutan, uhaw na uhaw para ako plastiko. Pag bigla ako pinitik, mawawala na ako doon sa kanila. Naunawaan po ba natin yung pagiging smart, yung pagiging flexible? Pag alam natin, hindi yan yung way ng destiny natin takasan natin. Wala mo masama. Hindi naman tayo lumalabag sa karapatan ng kanilang kagustuhan sa sanlibutan. Amen po ba? Amen. Sila pa mapapahiya. Bakit? Ba't kaya natin iwasan yung kanilang ginagawa? Ito, ang kabang lingkod, naninindigan that is the day of the Lord. Ang Panginoong Jesucristo, ang Panginoon ng Sabat. Pagliligtas. Naunawaan po ba natin, tayo ang pamunahin bunga ng Panginoong Jesucristo sa pagkapanganay. Ang pangkahalatang pulong ng iglesia na bunga sa pagkapanganay na nakatala na sa langit. Kaya yung mga may pandinig unawain na natin mabuti upang matyak natin yung kaligtasan natin, bawat isa, yung kaligtasan ng pamilya natin. Ano po? Nangyari na ngayon, muling panahon, na bawat bahagi ng pamilya nagkaroon ng divisyon pagdating sa paniniwala. Dahil naipektuhan yung mga pamilya, ibang religion yung iba, ibang ministry. O, didivisyon na. Kaya na pa rito tagapagligtas para magkabahagi ang paniniwala ng tao. O ngayon, sino din ang pumisan sa ating lahat? Yung tagapagligtas natin. Amen po ba? Amen. O kaya paninindigan ng nalulugod na maging alay tayo sa Panginoong Jesucristo. Paninindigan natin yung Ebanghelyo. Hindi tayo ihiwalay kahit na anong mangyari. Kahit na anong pagsubok yung dumating sa atin. Mananatili tayo sa Ebanghelyo, mananatili tayo sa Panginoong Jesucristo. Ang manatili sa akin at sa aking salita. Ano man ang hingin nyo sa akin, tatanggapin nyo. Amen po ba? Amen. Siyempre, manatili tayo sa tanda ng patotoo. Kaya muli, binabati po namin kayo ng kapayapaan ay sumaating lahat bilang saksing tapat sa pagkabuhay na maguli. Yan po yung pinakaruro na tayo nagbabantay, naghihintay. At tinisan tayo ng Panginoong Jesucristo. Hindi tao nagtisan sa atin. Ang Panginoong Jesucristo ng paniniwala natin Espiritu ang tunay ng Diyos natin. Kaya tayo saksi sa pagkabuhay na maguli. Tayo ang magiging tanda rito sa lupa na sariling mana ng tagapagligtas na pinaghanda tayo ng tahanan sa langit. Binibigyan niya tayo ng katiyakan na magsipag-ingat tayo sa mga naparitong mga mandarayang mga ngaral. Ano sabi sa atin doon sa Revelation chapter 22 verse 7? Mapalad ang mga nakarinig at gaganap ng aklat ng hula na ito. Maliwanag po pa sa atin doon sa mga nakarinig. Ngayon, nasa atin ang kalayaan lahat. Nasa atin lahat ang karapatan lahat. Kaya sabi ko kanina, ang kaligtasan, pinaninindigan yung faith na hayag yung katuwiran ng Panginoon Diyos sa pagkabuhay na maguli. Amen po ba? Amen. Sabi ng Panginoon Jesucristo, binibigyan tayo ng katiyakan sa pagpagito niya. Maging tapat tayo doon sa hula na gaganapin natin.
Mapalad ang mga nakarinig at sasampalataya sa hula ng mga banal na propeta na ang tagapagligtas, ang espiritu ng hula na tagapagligtas natin. Ang sabi sa ating lahat, ako'y madaling paparito. Amen po ba? Kaya nga, pinag-ihintay tayo at pinagbabantay tayo dahil tinisan niya tayo ng kanyang katwiran, ng kanyang salita, ng kanyang karunungan, na ang doktrinang narinig natin, iisa lang ang nag-organize sa ating lahat. Kaya non-profit organization, ang Iglesia ng Bundok ng Sayo, na recorded sa langit. Amen po ba? Nahayag yung katwiran na saksi tayo sa pagkabuhay na magmuli. Kaya tayo ang nagbabantay ng lahat ng katuparan magaganap na mayroong hula ng mga banal na propeta. Amen po ba? Amen. Sa lahat po ng mga nakarinig, kami po yung nagpapasalamat at bilang inyong abang lingkod na ginamit na kasangkapan ng Panginoong Kristo na nagtanyag ng kalwalatian na bunga tayo sa pagkapangalay sa lahat ng sasaksi at magpapatotoo, tayo ang nagbabalik ng nakalulugod na hain na bunga sa pagkapangalay na mabangong samyo. Ano po? Na nagsisiawi ka ng bagong awitin na mayroong pananampalataya na batay sa kamatayan sa krus at muling pagkabuhay hanggang sa muling ang pagparito. Inaawit natin yung bagong awitin na may mga relasyon tayong lahat. Covered tayo sa kaligtasan bawat isa. Maraming pong salamat sa mga believers ng Panginoong Kristo, sa mga participants ng Panginoong Kristo. Sa Panginoon Diyos po, ang papuri ng lahat ng mga bagay na inihayag ko sa social media. Ako po'y nagagalak na ibalik sa kanyang lahat ang papuri at pasasalamat sa kadakilaan at karamalan, kalawalatian, ngayon at magpakailan-kailan pa man na maghahari ang tagapagligtas sa banal na bundok ng Zion, ngayon at magpakailan-kailan pa man. God bless people of Zion. Amen, amen, and amen. Thank you, Lord, in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection. God bless people of Zion. Amen, amen, and amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Nakagagalak mga kapatid at mga kaibigan sa patuloy na pagkaunawa na ibinibigay sa atin ng Panginoon. Kaya ng ating nalalaman at ating sinasampalatayanan ang bawat salita ng Panginoon na sinasalita ng kanyang mga lingkod upang sa pagsasalita, mapakinggan natin at sa ating pakikinig kung papasok mga kapatid at mga kaibigan ang kahayagan ng ating Panginoon sa pamamagitan ng pananampalataya. Amen po, mga kapatid at mga kaibigan. Amen. Patuloy natin itaas ang ating pagluwalhati, ang ating papuri at pagdakila sa ating Panginoon, ang ating pagkakilala. You are the King of Kings and Lord of Lords. Patuloy natin ipahayag, mga kapatid. You are the King of Kings and Lord of Lords. Our Savior and our hope. That we praise, you are the Father of the greatest word, and the Holy Ghost, that we praise. We praise you, God. We praise you, God. We praise your name. We honor you, our Lord. We praise you, God. We praise your name. Jesus Christ, Jesus Christ, oh Jesus Christ, our Lord. Patuloy nating papurihan ang ating Panginoon. Dakilang Diyos, Ama ng hari ng pag-ibig, ang isang Diyos na tunay na sa pamamagitan ng
mga bagay na nasusulat sa aklat ng buhay, nahayag sa amin sapagkat amin patuloy na napapakinggan ang mga salita ng buhay na sinasalita ng iyong mga lingkod upang sa aming pakikinig, dumaloy sa aming puso at sa aming mga pag-iisip ang napakadakilang bagay na patuloy naming panghahawakan ang katiyakan ng aming pananampalataya na magtataguyod sa amin sa kaligtasan at buhay na walang hanggan. Salamat Panginoon, nagagalak kami na sa lahat ng bagay, patuloy na ikaw ang pakapurihin, ikaw ang pakatakilayin, sumayo ang lahat ng kaluwalhatian, at sa lahat ng mga tao na nananahan sa buong sanlibutan, patuloy namin dinadalangin na ikaw rin ang isang tunay na namamagitan sa aming mga puso pag-iisip upang ang lahat ay maging bahagi ng iyong bayang iligtas ang iyong banal na bundok ng sayon. Purihin ka, Panginoon, lahat ng mga banal sa Espiritu at katotohanan, kami lahat ay nagsisipuri, magbuhat noon ngayon at magpasawalang hanggan sa pangalan ni Kristo Jesus na aming tunay na Diyos at Panginoon naman, Lubos, mga galak tayo, mga minamahal, mga kapatid, na magsipagsabi na Amen. 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 Thank you, Lord. Hallelujah.